Alright, hello ulit mga ka-Charge Max. Tayong pagbabalik. Ongoing ngayon yung Dubai Open dito sa Dubai Chess and Culture Club. So, nasa puder natin, nasa opisina natin yung venue. So, medyo komportable tayo ng konti dahil hindi na tayo magbabiyahe pa. Ando lang yung opisina mo, lalakarin mo lang. Konting tumbling lang nandiyan ka na, no? Sa venue. Kasi actually, next door lang, ano. Nandito rin ang ating mga kaibigan mula sa Pilipinas, yung ating para chess team na pinungunahan natin ang ating Bradidik na si Henry Lopez. So kung meron din silang mga magandang laro, i-cover din natin. Pero ang inyong yours truly, naglalaro din. Kanina sa round number 2 kalaban natin si Safarli, ang GM ng Azerbaijan. At tayo pinalad, pero nakakapagod tong laro, nakakapagpigilin nga, anybody's game ito. Pero ayun, lumalaban lang tayo. Pagod, pero ganyan talaga buhay, no? Fights lang. Okay, so tingnan natin yung laro natin ni kay Elta. Okay, nagsimula tayo sa D4. Ngayon, nag-Knight F6 si Elta, Knight F3, G6. Sabi ko, Knight BD2. Ayoko kasi yung, alam mo naman yung trend ngayon, yung modern chess computer. Hindi ko gusto yun eh. Let's pay tribute to real chess, no? Yung sarap talaga laruin yung chess. Matalo man, walang problema. Basta gamay mo lang yung lalaruin mo sa board. Okay na yun. Mo masaya eh, no? Happiness is the key. Okay, so nag-D5 siya, E3. Bishop G7, B4. Okay, ang normal na itong B4 lang naman, ay lang natin yung normal na Greenfield. Pag naman nag-C4 ka, may pawn break sa Greenfield, no? So, ini-stop lang natin yung C5 na break sa middle. Nag-castle siya. Nag-bishop dito ako this time. 9 years ago, yung laban ko kay Li Chao, nag-C4 ako doon. Natabla. Kung titingnan yung fast forward tayo sa tabla. Sorry. Fast forward tayo dun sa tabla dun kay Li Chao, for example. Dito. Fast forward natin, bilisan natin. Li Chao was black. 2-7 plus si Li Chao dito sa Vietnam na HD Bank. Nakakaiyak to eh. Nakakaiyak. White tayo, no? 1 pawn up. 1 pawn up. Kaya lang, kasama sa laro talaga yung mga pagkakamali. Magagawa natin. Dapat matagalan natin nakuha yung norm. Yung last final norm sa GM. Pero alat-alat eh, no? Masyadong inadobo tayo eh. Inaalat. Okay. Lamang tayo ng 2 pawn. Dito nag-rook E4 ako. Naka-queen C5 si Li Chao. And nagtabla pa. Nakakainis, no? Ito pa nangyari in the end. Kung balikan natin yung posisyon kay Li Chao. Grabe rin yung memory, no? Grabe. Masakit na memory ito. Simpleng-simple na lang, i-rook C8 na natin. Pag kinain ni Li Chao, takes. Tapos Knight D6, Knight F5. Baka final norm ko na rin to back in 2015, pero hindi nangyari. That's life. Move on. So, balik tayo sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan. Importante, masaya. Basta masaya, okay na tayo dyan. Importante ang kasiyahan at nagpapasaya tayo ng mga tao sa mundo. Pwede na yon, baby. Okay. So, Bishop B2 tayo ngayon. Nag-A5 si Safarli. A3. Bishop F5, B5. C5, C4. Takes, takes. Ayaw ko lang mabigyan ng... Pero, gusto ko sana Bishop takes. Gusto ko sana ito. Bishop takes. Kaya lang naisip ko, halimbawa mag-Knight BD7, kumain ako, Rook C8, mag-Rook C1, kain, Queen C8. Kung aalis ako sa capture, may mga ganun. Hindi ko try. 1 pawn up, pero pinapasok na yung teritoryo ko. Mahirap yan. Huwag natin ganun. Hindi ko sabi ko, pawn na lang para kontrolado at least yung pyesa, magtatagalan yung development. Knight D2, Knight D2, Knight D7 castles. Takes, takes, Knight B6, Knight E5. Kaya hindi ako nag-queen takes dito kasi gusto kong bantayan yung Knight sa A4. Bishop E4 siya, Rook C1, Rook C5.
Okay, Queen A1, kailangan mag-exchange. Bishop takes A1, hindi pwede yung rook, no? Kasi merong knight A4. So, yari yung rook tsaka bishop natin. So, kailangan bishop. Problema natin yung isolated pawn. Pero thanks to that outpost, at least mahuhold ng konti. Lamang ang black dito. Lamang, pero tingnan mo yung gulo-gulo natin mamaya. May natin gulo-gulo eh. Bishop E6 siya. Ngayon, kung nag-E6 siya, ang gulo-gulo natin dito is H4 ako dito. Yan, gulo-guluhin natin. Papakain na natin yung rook. Palimbang kumain, nag-D7, may capture. Pag nag-capture ng H, meron tayong knight D7. And then bishop F6. Tapos mate sa H1, no? H1, H8. So, merong mga ganyan. Tapos pag nag-F takes na, sorry ulit, ha? Grabe naman yan. Ba't bumabalik? Bumabalik kaya po. Fast forward lang natin. Nagja-jump, ha? Nagja-jumping, ha? Jumping. Okay, balik natin. Pag eto naman, H6, H4, H5, takes on C5, takes on C5, knight D7. Pag F takes naman, rook C1 lang tayo yung pawn. May natin C6, may ganon, B6, bishop C7, bishop A6. Okay, siguro tayo dyan. So, nag-bishop E6 si Safarli. Maalala ko, 2019, 2000, or kaya naman 2021, hindi ko na maalala, no? Just before the pandemic. Before the pandemic yata yun. Maganda yung performance natin sa Sharjah Masters. Ang nag-stop sa akin sa round 7, ito si Safarli. So sabi ko, kailangan ko ng mabawian man lang. Mahirap na ma-betlogs tayo eh. Buti nakabawi tayo ngayon. Pero grabing labanan na to. Anybody's game. May chance nga ako matalo talaga dito. Pero pumatak yung gulo-gulo. So G4, F5. Sacrifice na natin yung rook. Importante yung power ng bishop. Just in case, no? F5, H4 ako. Nag-knight D5 siya. Pakita lang natin yung nasa isip ko. Pag nag-capture, halimbawa rook kain. Pag nag-knight D5, H5 ako. Pag nag-knight F4, kain sa G6. Pag kumain sa G6, meron tayong rook H1. Halimbawa, rook AC8, meron tayong bishop F6. May C6, B6, may rook H8, may B7. Yan, may bishop E5. Panalo siguro yan, no? Pag nag-knight H5 naman, bishop E5, C6, B6. Okay, so papatak yung gulo-gulo natin. Ay, D5 siya, so pinapakain ko yung rook. Bahala ka na dyan. Importante, mabuhay lang itong bishop ko. Patay eh. Walang ginagawa sa'yo. Bigyan ko lang. Ito na lang yung sa sacrifice kong buhay ng rook. Sa buhay ni bishop. Kaya sa chest ng sacrifice. Rook C3, ito, doble na yung doble na attack sa rook natin. So, persado na tayong matras. Tapos na tayo, at least merong threat, depensa, at meron doon, later. So, bishop D5, knight E5, kain-kain, rook C8, kasarong kainin. Takes A3, knight D7, meron tayong threat sa bishop. Check, king G1, persado, hindi pwede king E3. Delica James, may bishop C1, check. Persado ka take C1, take C1. Siguro meron. Baka meron to. Kain. Sabay king E5. Di lang ako sure. Pero playable naman siguro to. Siguro. Kaya lang, meron din siya eh. Meron ko lang. Pero pwede siguro to. Meron mga knight F6 D5. You know? Pwede siguro. Pero hindi ako sure ha. Kasi wala namang rook E1 check. May bishop. King G1 ako. Medyo hindi ako siguro. Dahil ang time namin, 6 minutes ako. 11 minutes siya. No? Knight E5 check. Live pala to sa Lichess. Pwede nyo panoorin sa Lichess. Live yan. Tomorrow, 5 p.m. 5 p.m. Dubai time, 9 p.m. Manila time or Philippine time. 4 hours ang difference natin. So, King G7, Bishop D8, at H5, Rook E2, King F2, nag-Bishop D6 siya. Okay, Rook B2, balik siya sa C8, balik din sa A5, Knight F4. Sabi ko, ma-exchange ko lang yung Bishop. Ma-exchange ko lang yung Dark Square. Medyo, wala na yung kaba. Okay, na-exchange na. Okay na. Nag-Rook C3, B6. May punteriya natin later in the game. Nag-Bishop E6, Rook B5. Okay na tayo. Kaya lang, nagmadali tayo, King E3. Ano ba time natin? 1 minute and 33. Siya 37 seconds. Nakatira kasi siya ng 7 seconds. Nagmadali ako. Sabi ko, uy, orak na lang ah.
King F3. Lamangis na mangis na eh, no? Ano ba yun? Kinabatutan eh. Pagkain-kain eh. King A3. So, may mga ganun, no? Pag na Bishop C4, Rook C5. Takes. Pag gumanon, Rook C8. Tag ng King F7. Rook C7. Kasi pag nag-rook balik sa E7, D5 na. Panalo, no? Ano ba yan? Ano ba yan? Grabe naman nangyari na sa atin. Naging ito. Muntikens pa. Ito, muntikens. Naka-check eh. May tempo. Kasi pag King F3, halimbawa, King F3, pag nag-knight D5, meron tayong Bishop C4, no? Wow, yung Bishop. Tao lang. E3. Kasama pagkakamali. Lalo, time namin, 1 minute. Tapos Rook F2. Sabi ko, ganun pa rin nangyari. Nakain natin yung knight, pero nakuha yung pawn natin. Sayang namin peony. Kaya lang, buti lang, malakas yung knight. Malakas yung centralized knight. Yan ang bumuhay sa atin. King F8, Rook C7. Knight C6. Force, no? Kasi pag nag-knight D7 tayo dito, delikado, no? Kasi may kain eh. Sabi Rook E7, sabi ko, yari. Masyado yung Knight C6. Kasi pag kinain niya, meron tayong B7. Pag nag-Rook to B4, meron tayong Rook C8. Tapos B8. Iyan. Okay tayo dyan. Bishop D5 siya. Knight B8, gulo-gulo. Meron Knight D7. King H3 tayo. Nag-Rook B4 ngayon. Hala. Knight F6. Pagka King E6, meron tayong Rook E7. So, tuwang-tuwa ako kung nakita may Rook E7. Meron tayong double attack, baby. Ay, nakakapagod tong laro to. Na-maximize namin yung 4 hours yata to. More than 4 hours na game, grabe. Simula kami ng 5 p.m. tapos kami mga 9 plus na. Nakakapagod ito. Knight D3 check. H5. Meron yatang ano ito. Mas maganda yata siguro Knight F4 or Knight E5. Ito yung nasa isip ko. Siguro, pag nag-King C5, Knight H6, ito pala yung mas mabilis, no? Kasi malayo yung King. Ano ba yung malayo siya outside the rule of the square. Ano ba yan? Ano ba time ko dito? 2 minutes, no? Panalo pa naman ng H5. H5, King H4. Mura pa rin naman. King to B5. Takes. Kaya lang blunder tayo, Knight D5. Buti lang hindi na King D4 na King C3. Ang mas maganda dito is Knight F2. Para pag B5 kunyari. B5, King, kain, sakto lang sa Knight D1. King D3, mapopromote natin na una. Pag B2, Queen B3 check, Queen C3, tapos ala ng King, hahabol yung King, Queen C2, ayan, panalo, no? Kasi halimbawa King C1, Queen C4 na naman tayo. Pag gumaling King dito, dito tayo sa B3, Queen C3 para double attack. So pag yung King in front of the pawn, dito tayo sa, so King A2 naman siya, balik na naman tayo sa ganitong forma. Dito tayo, di ba? So King B1, King A2 tayo, para pa nag-King C1. Meron tayong mate sa D1. Okay. Ngayon, nagkamali tayo sa Knight E5. Buti nagkamali na siya. Ano ba itong larong ito? Roller coaster. Grabe. Pero that's chess. Natuwa ako dahil chess eh. Basta chess, okay na yan. Maglalaro tayo ng chess. B5, King takes H7, nag B4. G6, pag B3. Okay, may Knight C4. Alright. Nag-resign siya dito. Kasi pag nag-King takes C4, meron tayong G7, G8 Queen. Pag nag-F4, halimbawa, Queen G7 check. Merong atake doon. Kahit ano, kahit saan. Kahit saan. Dalawa threat eh. Dalawa threat. Yan, dalawa. Okay. So, naipanalo natin. Round number 2 against the GM Safarli from Azerbaijan. Round 3, kalaban naman yung GM from Serbia. 2,600 to, si Injik, Alexander Injik. So, kapagod na siguro. Sana mabigyan natin ng magandang laban. Whatever the result, we'll just play our best and fight. Okay, so abangan natin ang round number 3. Ito ulit ang inyong lingkod, si Coach Oliver Babushka.